Good evening po mga kapatid, magandang umaga at magandang tanghali sa lahat ng sumusubaybay sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos rightly divided saan mang dako ng mundo. Kumusta po kayo mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito at handa sa pakikipag-aral, ready ang ating mga pag-iisip sa pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos rightly divided. At ngayong linggo po mga kapatid ay ating pong pag-uusapan ang theme na pinamagatang Giving Thanks to God for All Things and in Everything. Ulitin ko lang po, Giving Thanks to God for All Things and in Everything. Ang ating pong text ay matatagpuan sa Ephesians 5:20 at 1 Thessalonians 5:18. Sabi po ng Ephesians 5:20, Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Manalangin po tayo saglit. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan. Salamat Panginoon na kami ay kinilala mo at nakilala ka namin sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng kaligtasan, sa pamamagitan ng preaching of the cross, preached by Paul, our apostle in this present dispensation of the grace of God. Nawa Panginoon ay malalhati ka sa aming pong paggagawing pagtunghay, pag-aaral ng iyong salita at mapatibay po kami at patuloy na lumago sa kaalaman at kaunawaan ng iyong kalooban at salita. Ito pong lahat aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Baliktad po tayo saglit mga kapatid sa ating pong nakaraang pag-aaral the other Sunday. Nung nakaraang pong Sunday ay nasa Mindanao po kami dahil meron pong nag-imbita sa amin na isang couple, mga kapatid po natin sa Panginoon, upang magkaroon ng round table discussion sa ilang mga issues sa Word of God rightly divided. At so far ay naging maganda naman po ang aming fellowship in the Word of God at fellowship together as friends and brothers and sisters in Christ. At gaya nga nang nabanggit ko, baliktanaw tayo saglit sa ating pong theme the other Sunday na pinamagatang No Other Foundation. So kung ating pong babalikan saglit mga kapatid, ating pong napag-alaman na ang Panginoong Kristo maliban sa siya yung tinutukoy ni Paul na foundation na kanyang inilagak o laid, sabi nga po sa 1 Corinthians 3, para sa ating mga members ng Church, the Body of Christ, ay siya din po yung foundation or cornerstone per Isaiah sa ating pong napag-aaral at nabasa the other Sunday. Siya din po, ang Panginoon Kristo din po yung tinatawag na cornerstone or chief cornerstone and foundation sa kanyang bansa, particularly sa the Israel of God or yung tinatawag na Church of God or Nation of God, yung tinatawag na church din po ng Diyos in the past na composed of Jewish believers, okay, in the nation of Israel. At ating napag-alaman at sa ating mga pag-aaral na that church in the past is a national church. 12 tribes po yan. At yung pong foundation natin ay gaya na sinabi ko, the same thing, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At iyan yung tinutukoy ni Paul na kanyang inilagak na foundation. Wala nang iba at siya ang naglagay ng foundation na yan. Wala po siyang kasamang ibang mga apostol. At yan din po yung foundation ng mga apostles. Okay? Iisa po ang pundasyon ng mga apostol. Lahat ng apostol ng Church, the Body of Christ, ngayong kasalukuyang dispensation, walang iba kundi si Apostol Pablo. At hindi po pwedeng maglagak ang sinumang tao ng ibang pundasyon kundi yaong nakalagak na. Ang ginagawa na lang po o ang nangyayari na lamang po ay nagtatayo. Okay? Ang ibang mga manggagawa, okay, sa pundasyong yan at ang pundasyong yan ay si Jesus Christ, ang Panginoong Kristo. At to be particular mga kapatid sa dispensation of the grace of God, ang pagpapakilala ni Apostol Pablo sa Panginoong Kristo is ayon sa kapahayagan ng misteryo, the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Romans 16:25.
Kaya't kung ang ating pong pagpapakilala sa Panginoon ngayon ay hindi alinsunod o hindi sumasang-ayon kay Pablo, kundi ayon sa ipinangangaral ng 12 Apostles, pagpapakilala batay sa mga nasusulat sa mga propeta patungkol sa Panginoong Kristo, may kaugnayan sa bansang Israel at sa kanyang itatatag na kaharian sa lupa, hindi po yan yung pagpapakilala ni Paul sa ating mga Gentiles or members ng Church, the Body of Christ ngayong dispensation of the grace of God. Ako po ay naniniwala na bagamat may similarities sa ilang mga aral o we will say gospel, ang 12, no, at ang si Paul, so balit hindi po may pagkakaila na meron po silang malaking pagkakaiba rin. May separate and distinct ministry sila, separate and distinct apostleship, separate and distinct gospel, we will say. Yan po yung binibigyan diin ng I should say, Galatians chapter 2, batay sa ating mga nakaraang pag-aaral. Now, ngayong linggo nga po mga kapatid ay pag-uusapan natin ito pong ating topic na giving thanks to God for all things and in everything. May pagkakaiba po itong mga katagang all things, for all things, at in everything. So, gagamitin po natin specifically yung ginamit ng King James Version of the Bible. At titignan natin ang ilang mga talata sa Bible at maging yung ilang context kung saan hinango po itong ating text ngayong araw, ngayong gabi. Now, si Paul, mga kapatid, sa kanya mga sulat ay nagbabanggit tungkol sa mga taong hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Halimbawa, kung tutunghay po tayo sa Romans 1:21, ganito po ang kanyang sinabi. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Notice sa mga talatang ito. So, talatang ito yung binanggit ni Paul na neither were thankful. Ito ay bumabalik maging sa kasaysayan ng sangkatauhan, way back sa Genesis pa, na kung saan ang tao ay give up ng Diyos. No? 3 beses na binanggit yung mga katagang God gave them up sa Romans 1, 24, 26, and 28. Sapagkat hindi nga nila kinikilala o sinasamba ang Creator, kundi ang Creature. Hindi nila kinikilala ang authority ng Godhead o ng tunay na Diyos, kundi sumamba sa iba't ibang mga Diyos, naglingkod sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga pita, at hindi naging mapagpasalamat sa Diyos. So, likas po sa tao na hindi kumikilala sa tunay na Diyos at sa katotohanan na hindi magpasalamat sa tunay na Diyos. Maliban dyan sa huling sulat ni Paul na nakalahad o nakalagay sa mga kasulatan po natin, ang 2 Timothy, ito'y babala o prediction patungkol sa mga huling araw, mga kapatid. No? Ang mga huling araw, I believe, ng dispensation of the grace of God. Mga huling araw ng Church, the Body of Christ, kung ano magiging kalagayan o katangian, kung ano ang magiging asal ng karamihan sa mga members ng Church, the Body of Christ, sa tinatawag na last days sa Scriptures. Sabi ng verse 1, 2 Timothy 3:1 and 2, this know also that in the last days, notice, tumutukoy po ito sa last days. Si Paul noong unang siglo ay nagpredict tungkol sa last days. Perilous times shall come, no? Perilous times, mapanganib na mga panahon ay darating, sabi niya. Bakit? Verse 12, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Gaya ng aking binabanggit, mga kapatid, normal sa isang unbeliever o sa mga tao ang hindi maging mapagpasalamat. Nakita natin yan sa Romans 1, kahit way back sa Genesis 1, ano? Subalit dito sa talatang ito, mga kapatid, ito ay kakaiba sapagkat hindi lamang po mga unbelievers or ungodly people ang magiging unthankful. I believe na involved na po ang Church, the Body of Christ at this time. Perilous times dahil kung mapanganib makisalamuha sa mga unbelievers, sa mga pagkakataong ito sa last days, maging ang mga believers or members ng Body of Christ ay magiging mapanganib na rin, mga kapatid.
dahil wala na silang pinag-iba sa mga ungodly or unbelievers. Kaya nga, mapanganib na, perilous time shall come. Hindi po magiging maganda ang kalagayan ng Church of the Body of Christ sa huling mga araw, mga kapatid. Kakaunti na po magiging tapat sa aral at titindig sa katotohanan, titindig doon sa pananampalataya o sa kabutihan ng Diyos. Kaya yan yung magiging dahilan ayon sa Romans 11 na kung saan ang Church the Body of Christ ay puputulin sa kanyang pagkakadugtong sa olive tree. Mawawala yung kanyang pagiging means of access of the riches of God's grace and goodness of God ngayong dispensation. Kagaya na nangyari sa Israel na kanyang pinutol sa kanyang pagkakakabit sa olive tree bago sumapit or dumating ang dispensation of grace, mga kapatid. So, ganun din ang mangyayari sa Church sa Body of Christ. Magtatapos ang dispensation of the grace of God kapag ang mismong wild olive tree o yung Church sa Body of Christ ay hindi na po magiging matapat sa Diyos. Hindi na po titindig sa pananampalataya. Hindi na po magpapatuloy sa kabutihan ng Diyos. At kapag pinutol na ng Diyos ang Church the Body of Christ, olive tree, na nagre-represent po ng blessings ng Diyos, ay magtatapos na rin po ang dispensation of the grace of God. Kaya, hindi na po magiging mapagpasalamat ang mga tao kabilang ang Church the Body of Christ. Now, ginagamit po ni Paul ang salitang thanks 3 beses, o ginamit po niya ito ng 3 beses sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, na kung saan hinango natin yung ating isang text. At ito ay kalakip ang mga salitang give, giving or give thanks, something like that, no? Kalakip dyan ang salitang give and giving. So, magkasama po yan, give thanks, giving of thanks, or giving thanks. Kaya, yung expression po na give thanks, ayan, gaya ng binanggit ko, at giving of thanks ay makikita natin yan mismo sa Efeso. Chapter 1, verse 16, at sa chapter 5, verse 4 at verse 20. Sabi nga ni Paul, cease not to give thanks for you, patungkol sa mga taga-Efeso, making mention of you in my prayers. Sa chapter 5, verse 4, neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather, notice, giving of thanks. Ganyan dapat yung asal, lifestyle, pamumuhay ng mga mananampalataya. Palaging may pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Sa verse 20 nga, sa ating talata ay nandyan po yung mga katagang giving thanks always. Pag sinabing always po is at all times. Iba po yan sa always, all the time po yan. Unique po yan sa King James Version. And then, sa mga taga-Thessalonica naman po, mga kapatid, ang salitang thanks ay ginamit din ng 3 beses, at yung expression o yung mga katagang give thanks, ginamit din po yan ng 2 beses. Halimbawa sa chapter 1 verse 2, 1 Thessalonians, chapter 3 verse 9, at dun nga sa ating text, 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. Ayan po mga kapatid. Okay, pagpatuloy po natin. Dito po tayo sa mahalagang mga bagay, importanteng mga katotohanan or important facts tungkol po sa pagpapasalamat. Dahil nakalulungkot mang sabihin, marami pong believers ngayon na parang unbeliever na rin po ang buhay dahil sa halip na punong-puno ng pasasalamat ang kanilang mga prayers sa Diyos. So daily prayers nila ay hindi maiwasang mayroong complain or kaya naman ay discontentment, walang mapagpasalamat o grateful heart dahil maaaring dahil sa mga hindi mabuting kalagayan o sitwasyon o maling pananaw, maling kaisipan, maling mindset sa kung papaano kumilos ang Diyos ngayong dispensation of the grace of God. Ayan. So, ilang mga importanteng bagay, maaaring mga hanggang 2 o 3 bagay po na dapat nating maintindihan o maipractice tungkol po sa pagpapasalamat. So, ang thanksgiving po or giving of thanks ay directed po yan at rendered to God. So, iniya-address po natin ang pagpapasalamat, of course, directly sa Diyos at ganyan po ang sinasabi ng verse, no? Giving thanks to God, no? Sa Ephesians 5. Rendered to God din po ang pagpapasalamat
God, particularly our Father. Ayan, yung ating Diyos Ama. Okay? Of course, sa pangalan o sa authority ng ating Panginoong Kristo. Halimbawa sa 1 Thessalonians 1:2 at 1 Thessalonians 3:9 and 5:20. Basahin ko na lamang po ang chapter 5 verse 20. Giving thanks always for all things, notice, unto God and the Father. So yung God and the Father. Hindi lang po God and the Father na mga believers ang God the Father, kundi maging ng ating Panginoong Kristo. Siya po yung kinikilalang one God and Father of all sa Ephesians 4:6. Ang Father sa Godhead ay one God and Father of all, maging ng ating Panginoong Kristo. Okay, ulitin ko lang po, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Hindi po ito isang formula, mga kapatid, o para bagang mathematical formula, kundi in the name of our Lord Jesus Christ, dahil kung hindi dahil sa ating Panginoong Kristo, ay hindi po tayo pakikinggan ng Diyos Ama o wala tayong magiging access sa Ama. Hindi po tayo matatanggap ng Diyos. Hiwalay sa ating Panginoong Kristo. At yan ay nakasalalay lahat dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Kristo, dahil sa kanyang kamatayan at ibinuhos na dugo sa Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. At dahil nanampalataya po tayo doon, ay nagkaroon po tayo ng access sa Diyos at tinanggap tayo mismo ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng Ephesians 1:6 na accepted in the beloved or in the beloved tayo. Tinanggap tayo ng Diyos Ama kay Kristo. So apart from Christ, hindi po tayo tatanggapin ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga sa kaligtasan, it's God, ang Diyos Ama, ang siyang tumanggap sa atin. Hindi po tayo ang tatanggap sa Kanya o sa Panginoong Kristo. Hindi po tayo karapat-dapat, mga kapatid. Okay, kaya tayo po yung tinanggap ng mga hindi karapat-dapat alang-alang sa ating Panginoon Kristo. Alang-alang sa kanyang ginawa na ating sinampalatayanan, mga kapatid. Okay, so ulitin ko na po, it is through our Lord Jesus Christ, sacrificial work at Calvary, ng Diyos ay tumanggap sa atin o tinanggap tayo ng Diyos Ama. At sa pamamagitan din ng ating Panginoon Kristo ay nagkaroon po tayo ng daan ng pagpasok sa Diyos Ama. Yan po ang sinasabi ng Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So dahil po doon sa katubusan na yun na kay Kristo Jesus na nangyari sa bundok ng Kalbaryo, ay tinanggap po tayo ng Diyos. At ayon nga sa verse ay inaring ganap o ginawang matuwid. Ayan. So Romans 5:2 ay by faith, meron po tayong access doon po sa biyaya ng Diyos. Kasama po yan doon sa mga blessings ng being justified by faith ayon sa Romans 5:1. Yan din po ang sinasabi ng Ephesians 3:12 na meron po tayong access unto God by the faith of our Lord Jesus Christ. Yan. Pwede po nyo tunghayan yan, mga kapatid, sa inyo pong mga pag-aaral. Now, ang pasasalamat, maliban na ang pasasalamat ay directed sa Diyos or rendered to God, mga kapatid, ikalawang bagay, ang pasasalamat ay ibinibigay din sa Diyos, sabi ng verse nating binasa, for all things, Ephesians 5:20. So, thanksgiving is given to God for all things. Take note lang po, for all things. Okay? Of course, in Christ. Ayan, babasa po tayo ng ilang mga talata. And then, hindi lang in Christ, kundi by Jesus Christ, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, at sa lahat ng mga bagay na ibinigay sa atin ng libre. Meron po kasi yung mga katagang, He has freely given us all things. Ayan. Nasa Romans po yan. Chapter 8, verse 32. Basahin po natin. He that spared not His own Son, ang He niyan ay walang iba kundi ang Diyos Ama, hindi niya ipinagkait o hinayaan niyang ang Panginoon ay magdusa para sa atin. He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all. Sabi niya sa ikalawang talata, how shall He, God the Father, not with Him is the Lord Jesus Christ, also freely give us, notice, freely give us all things. So, dito ay may binabanggit po na ang lahat ng bagay ay ipinagkaloob sa atin ng walang bayad. Yan.
Now, sa Philemon chapter 1, or isa lang naman pong chapter yan, verse 6, sabi po ni Paul, that the communication of thy faith, kay Philemon po, yung thy is Philemon, may become effectual by the acknowledging, notice, ano po yung ating mga kikilalanin upang yung ating communication ng ating pananampalataya ay maging effectual by the acknowledging of every good thing, ulitin ko po, which is in you, bawat mabubuting bagay na nasa iyo o nasa inyo, in Christ Jesus. So, meron po tayo nitong bawat mabubuting bagay na, no? In you. Nasa atin na po, bilang mananampalataya o bilang member ng body of Christ. At yung every good thing na yan in you or in us, ay in Christ Jesus. So, hindi po pwedeng mahiwalay yan kay Kristo. It's our position in Christ. Yung mabubuting bagay na yan ay because nasa atin dahil yan ay in Christ. So, if you are not in Christ, wala ka rin itong bawat mabubuting bagay na ito. Of course, itong bawat mabubuting bagay na ito ay puro spiritual ito, mga kapatid. Yung tinatawag ni Paul na all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ephesians 1:3, mga kapatid. Okay? And then, maliban dyan, sa ilang talata sa mga sulat ni Paul, halimbawa sa 1 Corinthians chapter 1, sinasabi ni Paul na tayo ay pinagyaman na, we are enriched in everything. Pinagyaman sa bawat bagay, of course, spiritual po yan. Yung mga bagay na yan, hindi po mga material na bagay. Halimbawa, basahin po natin, I thank my God, verse 4 and 5 ng 1 Corinthians. I thank my God, notice nandyan na naman po yung pagpapasalamat. At ito yung basis o yung dahilan kung bakit mapagpasalamat si Paul sa Diyos. Okay? Dapat ganun din po tayo, mga kapatid. I thank my God always on your behalf for the grace of God. Notice, bakit po nagpapasalamat at all times ang Panginoon on the behalf of the Corinthians? Sabi niya, for the grace, dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo, at yun ay, of course, sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Ang biyaya na ipinagkaloob dito ng Diyos ay hindi mga bagay na material, kundi the grace of God is given you by Jesus Christ. Pag sinabing given, gift yan. Mga bagay na libre, pinagkaloob, gaya ng salvation, eternal life, all spiritual blessings, ano? Yung sealing ng Holy Spirit, yung justification, yung pagiging matuwid natin, sanctification, pagbubukod sa atin ng Diyos para sa kanyang sarili, yung pagiging member natin ng new creature, body of Christ, yung baptism natin into the body of Christ, yung inheritance natin, at marami pang iba. Yan po yung mga bagay na saklaw nitong grace of God na ipinagkaloob sa atin ng Diyos by Jesus Christ. Dahil kung wala po ang ginawa ng Panginoon, wala po sa atin yung mga blessings na yan. At yung mga blessings na yan, hindi na po mawawala sa atin, mga kapatid. Okay? Then notice, tuloy natin sa verse 5, that in everything, nandyan po yung mga katagang in everything. Hindi po sinabing for everything, kundi in everything, ye are enriched by Him. Pinayaman po tayo sa pamamagitan ng Panginoon Kristo in all utterance. So, kung tayo po ay naghahanap ng utterance, ito pong utterance ay may reference sa Word of God. Gaya ng sa Acts 2, nung bumabang Espiritu sa mga Jewish believers ay ang Espiritu binigyan sila ng utterance. At yung utterance na yun ay galing sa Diyos through the Spirit, at yun ay mga bagay na ginawa ng Diyos. Wonderful works of God. So tayo din ngayon, meron po tayong utterance through the writings of Paul, yung mga sinalita ng Diyos para sa ating mga Gentiles ngayon or members ng body of Christ. Kumpleto po yan, pinayaman po tayo in everything, okay, in all utterance. So meron po tayong complete information, complete knowledge, complete Word of God. Sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians 3:16, all Scripture. So meron po tayong all Scripture is given. Ipinagkaloob na po at wala na pong kakulangan yan. At si Paul po ang huling sumulat, nagpakompleto dito po sa all Scripture. Kaya nga po all Scripture, hindi Scriptures, dahil as one book,
as one body of information, one, as I've said, scripture as a whole, no, na pinagkaloob sa atin ng Diyos, at yan ay nakakompleto through the writings of Paul, our apostle. So, enriched tayo by Him in all utterance and in all knowledge. Knowledge of God, knowledge of His will, through the word of truth, through the word of God. So, hindi na po tayo kailangang maghanap pa ng ibang information sa mundong ito, kundi ang saliksikin at kilalanin o alamin po natin, unawain ay ang available na Book of God, the Book of God, all Scripture, na kung saan enriched tayo in all utterance and in all knowledge. That dahil meron tayong kompletong Word of God in our hands. Now, maliban dyan, yung enrichment o yung kayamanan natin, kung halimbawa babalikan natin o tutunguhin po natin ang 2 Corinthians 8:9, sabi ni Paul, for you know the grace, notice, the grace of our Lord Jesus Christ. Hindi po ito isang bagay na material. That though He was rich, bagamat siya'y mayaman, yet for your sakes, alang-alang sa inyo, He became poor. That ye, upang tayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan o kahirapan o kadukhaan, ay maging mayaman. Of course, ang kayamanan ito ay hindi po material, mga kapatid. Spiritual. Ito'y tumutukoy sa pagparito ng Panginoong Kristo, bagamat siya'y mayaman, naging poor siya, ibinigay niya ang kanyang sarili, inihain niya ang kanyang buhay, inialay niya para sa mga poor sinners na kagaya ko, kagaya natin, mga kapatid, upang tayo ay maging mayaman. Dahil nung tayo po ay tinubos ng Panginoon at nanampalataya po tayo, wala pong kasalanang natira, naubos, hinugasan pong lahat yan ng dugo ng Panginoon, tinubos pong lahat yan ng dugo ng Panginoon, namatay siya para sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga kasalanan, wala pong itinira. Kaya meron po tayong total or complete forgiveness. We have forgiveness of sins. Yan ang sinasabi ni Paul sa Ephesians 1:7. Sa Ephesians 4:32, God for Christ's sake hath forgiven us. Colossians 3:13, Christ forgave us, forgave you. No, ganun po, mga kapatid. So meron na po tayong forgiveness. We have redemption and we have forgiveness. Hindi na po mawawala sa atin yon, kahit na ano pong mangyari, dahil yan ay nakasalalay, nakabatay lahat sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Mayaman po tayo, mga kapatid, in the eyes of God dahil sa ating Panginoong Kristo. So, ito pong katagang all things sa Ephesians, dahil isa po yan sa mga talata natin, giving thanks unto God for all things. Okay? Kung halimbawa babalikan natin yung Ephesians 5:20, giving thanks always, no, to be accurate, dahil maaaring magkamali ako sa pag-quote, mga kapatid. Giving thanks always at all times for all things unto God. So ano po ba yung mga all things na yan? Halimbawa, kung ating pong tutunghayan ang book of Ephesians, dahil sa Ephesians po natin na hinango yan, yung text natin, tunghayan din po natin ang mga ilang bagay na kung saan, o ilang verses sa Ephesians kung saan ginamit ang mga katagang all things. Halimbawa, sa chapter 1, verse 10, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one, notice, all things in Christ. Lahat ng bagay kay Kristo. So, hindi po tinutukoy dito yung mga bagay na outside Christ, kundi all things in Christ. At kung itutuloy natin, both which are in heaven, ito yung mga bagay na nasa langit, plural po yan, all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth, even in Him. Now, kung halimbawa, tutunghayan po natin ang cross-reference nitong Ephesians 1, yan ay nasa Colossians 1. So, madalas din pong banggitin dyan yung mga katagang all things sa Colossians 1. Baka magsimula ka sa verse 16, 17, 18, 19, 20, 21, nandyan po yung mga katagang all things. At sa verse 16 ng Colossians 1 ay binanggit din dyan yung mga bagay na nasa langit, okay? Mga bagay na invisible at bagay na nasa lupa, mga bagay na visible. At yung all things doon sa Colossians 1 ay whether they be thrones, dominions, principalities, powers. So, ganun din, mga kapatid, ang tinutukoy o binabanggit ni Paul sa konteksto ng Ephesians 1. So, yung all things ay may kaugnayan sa God's government in the heavenly places, at yung tungkol naman sa earth ay government of God
visible dito po sa lupa. Okay, yung heavenly government concerns the church, the body of Christ, and then yung earthly government concerns the nation of Israel in the future. Okay? So, lahat ng yan ay in Christ. Okay? In Him, sabi nga ng Ephesians 1:10. So, take note dyan sa all things na yan. So, it speaks of God's authority through Christ, lahat ng bagay na ilagay sa ilalim ng paanan ng Panginoon, yung governmental authority and power sa heavenly places, at yung governmental authority and power dito po sa lupa. Okay? Of course, in the world to come, ay makikita natin na actually nagre-reign na ang Panginoon dito sa earth. Okay? And then maging sa heavenly places, of course. Now, sa Ephesians 1:20-21, sa konteksto po nitong binasa ko po na 1:10, ano? Kung tutuloy po natin sa 1:22 muli tayo, and had put all things under His feet and gave Him to be the head over all things to the church. So, meron pong issue ng church, the body of Christ, which is His body, over all things to the church, which is, of course, as I have said, nung umakyat ang Panginoon sa langit, na ayon sa verse 20 ay He raised Him, God the Father raised Him from the dead and set Him at His own right hand, sa right hand po ng God the Father in the heavenly places. At yung kinaluluklukan niya na seat of power in the heavenly places are far above all, malayong mataas sa lahat ng principality, power, and might, and dominion, and every name that is named not only in this world, but also in that which is to come. So, yan po yung issue ng all things po, sa unang talatang binasa natin sa Ephesians 1:10. Chapter 3 verse 9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world had been hid in God who created, notice, all things by Jesus Christ. So, ang lahat ng bagay ay nilalang sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, and of course, siya ay creator. We believe that He is God. So again, yung all things na yan ay, I believe, may kaugnayan pa rin sa heavenly and earthly government na created by our Lord Jesus Christ. Nilalang niya at para sa Kanya. At lahat ng yan ay ilalagay, o actually, positionally, inilagay na sa ilalim ng Kanyang paanan. Pero actually, hindi pa po natin nakikita, maging dito sa lupa, na lahat ng bagay ay kontrolado na niya at siya na ang kinikilalang hari ng mga hari o Panginoon ng mga Panginoon. Ayan. So, sa Ephesians 4:10, gayon pa rin ang binabanggit. Nandyan pa rin yung salitang all things. He that descended is the same also. Ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesucristo. Siya na bumaba ay siya rin yung umakyat. At siya umakyat, sabi nga dito, ascended up far, malayong mataas sa lahat ng langit. Kasi hindi lang po isa ang heaven. Pag sinabing all heavens, sa 2 Corinthians chapter 12 ay may binabanggit po na third heaven. So, kung may third heaven, it is logical na meron pong first heaven at saka second heaven. Yung heavenly places ay malawak na lugar yan. Maraming lugar. Kaya nga, heavenly places. Okay? So, yung kinaroroonan ng Panginoon na umakyat sa langit ay far above, malayong mataas sa lahat ng mga langit. At ang dahilan ay iniluklok sa doon, gaya ng sa chapter 1 verse 20 to 23 kanina sa Ephesians 1, ang dahilan ay that He might fill upang punuin niya o mapuno niya kay lahat ng bagay. Sa body of Christ, kapag sinabing mapuno niya ang lahat ng bagay, umakyat sa langit in the heavenly places, ay yung government in the heavenly places, which concerns the church, the body of Christ. Kaya, tayo po mga member ng body of Christ ang gagamitin ng Diyos to occupy yung heavenly government sa heavenly places, sa tinatawag na heavenly kingdom ayon sa 2 Timothy 4:18. Dito naman sa lupa, of course, kung ating titignan ang prophecy tungkol sa bansang Israel, meron din siyang mga iluluklok sa mga trono. At kabilang dyan ay ang 12 apostles. Halimbawa, sa Matthew 19:28, nangako ng Panginoon na sa regeneration of the Son of Man, sa pagparito ng Panginoon kapag siya iupo na sa kanyang trono, ay uupo rin po ang 12 apostol upang hatulan ang 12 tribo ng angkan, the 12 tribes of Israel. And of course, after that 1,000 year na pagre-reign ng Panginoon ay may forever reigning pa siya
kaya dito sa Kingdom on Earth, sa New Jerusalem, kung saan doon ang kapitolyo ng kanyang gobyerno. Ayan, so maliban na ang pagpapasalamat ay directed or rendered to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, of course, at maliban na ang pagpapasalamat, mga kapatid, ay ibinibigay natin sa Diyos para sa lahat ng bagay, no, in Christ, by Jesus Christ, okay? Sa lahat ng bagay na libre niyang ibinigay sa atin, we have to understand na tayo din ay magpapasalamat sa Panginoon dahil sa bawat bagay. Sabi naman dito is in everything. So, thanksgiving should be given unto God in everything. So, yung for all things ay mga bagay na libreng ibinigay. Sa context na ng Romans chapter 8, kung halimbawa, babalik tayo sa verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Yung all things po doon ay hindi po yung mga circumstances o yung mga pangyayari sa ating buhay everyday. Sa konteksto po, malinaw kanina sa chapter 8 pa rin, verse 32 na He has freely given us all things. Yung mga all things doon sa verse 28 ay mga bagay na libreng ibinigay. At kung itutuloy mo po sa verse 29 to 30, babalikan po yun. Halimbawa, nandun po yung predestination, yung calling natin, pagkakatawag, of course, through the gospel. Yung pagkakatalaga sa body of Christ, sa bawat mabubuting bagay na inihanda ng Diyos, even before the world began. Nandun po yung predestination, nandun po yung justification, and then nandun po yung glorification. Yun po yung mga bagay na all things, dun sa context na yun, mga kapatid. Kaya hindi po tayo pwedeng lumabas sa konteksto. Hindi po yung mag-iisip tayo ng mga bagay na wala po sa konteksto. So, dito naman, sa ikatlong punto po natin is, thanksgiving should be given to God, unto God in everything. Kagaya ng nabasa rin natin kanina sa 1 Corinthians 1, 4, and 5, meron tayong everything, kung saan pinayaman tayo in everything. Okay, sabi ni Paul, ulitin ko lang sa Philemon 6 is, every good thing which is in us. Okay? So, yun po yung mga bagay na dapat na iniisip natin upang sa ganon yung pagpapasalamat po natin ay hindi matatapos o hindi mapuputol. Always, at all times. Yan. Okay. Hindi lamang po sa mga bagay na kung saan ay mabuti ang ating kalagayan dahil si Paul, kung titingnan po natin yung buhay niya, mga kapatid, ang tanging dahilan talaga ng pagpapasalamat niya ay mga bagay na nasa kanya niya na. Yung mga bagay na ibinigay na ng Diyos. Yung kanyang perfect o yung ating perfect position in Christ. Yung ating, uulitin ko, blessings, yung ating kayamanan, yung ating heavenly position. Kaya kahit na anong kalagayan meron si Paul, kahit na hindi maganda ang kanyang karanasan sa buhay na ito, kahit nga nanganganib pa ang kanyang buhay, hindi siya mapipigilang magpasalamat sa Diyos. Dahil may dahilan kung bakit siya mapagpasalamat. Hindi dahil sa mga material na blessings o mabuting kalagayan niya sa physical na buhay. Hindi po maganda ang kalagayan ni Paul sa physical life niya, sa buong buhay niya. Laging nanganganib. Pero bakit punong-puno siya ng pasasalamat at punong-puno ng kagalakan? Yung mga salitang rejoice evermore, nasa 1 Thessalonians 5:16, yung sinabi niya sa mga taga-Pilipos, rejoice in the Lord always. Always naman doon, all the way. Okay? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Nasa kulungan po siya. At in persecution. Okay? Pero rejoice in the Lord always. Okay, so ulitin ko po. Thanksgiving should be given unto God in everything. Ibig sabihin, in every situation. Pwede nating sabihin gano'n. And in any circumstances, kahit na pangit na kalagayan, hindi pabor na katayuan o karanasan sa buhay, dapat maging magpasalamat pa rin tayo. Yan ang nais ng Diyos. Hindi yung magko-complain po tayo, magrereklamo po tayo. Bakit ganito, Panginoon, ang kalagayan ko? Bakit pinahintulutan mo mangyari sa akin to? Bakit ako pa sa lahat ng tao sa mundo? Kapag ganun po yung ating attitude, tumitingin na po tayo sa ating sarili, sa ating kalagayan. Hindi na po sa ating kalagayan o katayuan kay Kristo. Notice, sa verse ng 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. So, yung katayuan mo in Christ Jesus, that matters in the sight of God. Hindi yung katayuan mo sa harap ng tao, sa paningin ng mundo, o yung
yung kalagayan mo physically, hindi po yan ang issue. Kung tinitignan mo ang kalagayan mo kay Kristo, kung who you are in Christ, yung perfect position mo, complete in Christ ka na, at lahat ng bagay na ibinigay sa iyo ng libre na hindi naman hindi mabibili ng pera, hindi mawawala sa iyo, libreng ibinigay, lagi kang magiging mapagpasalamat sa lahat ng sitwasyon. So in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Si Paul mismo, mga kapatid, ay nagdanas ng maraming kahirapan. Nagdanas ng maraming pag-uusig, no? Panganib, pagtitiis, matinding pagpapagal, pagpapagod, at nagsakripisyo buong buhay niya para sa ikasusulong ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, alang-alang sa katotohanan, para sa ikatitibay ng Church, the body of Christ. Ayan po, mga kapatid. Halimbawa, sa 1 Thessalonians 2:2, sinasabi niya sa mga taga-Thessalonica na, but even after that we have suffered before, sabi niya. Bago pa siya pumunta ng Thessalonica ay may mga dinanas na po siyang suffering. At maging pagkatapos ng kanyang entrance sa Thessalonica, no? Halimbawa, tuloy natin, but even after that we had suffered before and were shamefully entreated. Tinratong may kasamang pagkapahiya, pinahiya. Okay? Nakakahiyang pagtrato. As you know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. Doon po sa Pilipos, mga kapatid, ay meron pong pinalayas na spirit of divination si Paul sa isang young girl or young women kung saan ginagamit ng kanyang amo para pagkakitaan dahil may spirit of divination nga siya, fortune teller nga siya, nanghuhula sa magiging future ng isang tao, so kumikita yung kanyang mga amo. Pero pinalayas ni Paul yung espiritu na yon at nagalit, no, yung mga amo nung lad, no? At yun nga, na-persecute sila Paul doon, no? Okay, sa Acts 16. At nakulong pa nga sa Acts 16, mga kapatid. And then sa Acts, I should say, 1 Corinthians 4:12, sabi ni Paul, I labor, sabi niya, nagpapagal, nagtatrabaho, working with our own hands. Yan po yung isang bagay na dapat nating tularan as believers ngayon. Nakalulungkot isipin na marami pong mga preachers or pastors, workers ngayon na hindi po willing magtrabaho. Ayaw po nilang magpagal dahil ang sinasabi nila ay may calling sila ng Diyos, kaya nagpipreach na lang sa mga pulpito, ginagamit ang pulpito at pinipilit, no? Sa totoo lang, merong ganong attitude, no? Ginagamit ang Word of God para ang mga members ay magbigay para sa kanilang pangangailangan. Kahit na malakas naman sila at kayang magbanat ng buto, ay hindi po sila willing na gawin ito. Itong ginagawa ni po na working with our own hands, being reviled, inaalipusta, inaalimura, no? Hinahamak, pero ang balik ni Paul dun sa mga humahamak sa kanila o sa kanya ay we bless, sabi niya. Pagpapala, blessings, yun yung opposite ng cursing. Imbis na curse, no, magsalita ng masama, i-curse niya yung mga nagpe-persecute, humahamak, ay we bless. Okay? Being persecuted, sila inuusig, tinitiis na lang po nila. Hindi po sila gumaganti, mga kapatid. Ganyan po ang isang grace-oriented believer, buhay ng isang believer na nakakaunawa ng biyaya gaya ni Apostol Pablo. So siya po yung ating pattern. Follow me as I follow Christ. Sabi niya sa 1 Corinthians 11:1 at sa context mismo ng 1 Corinthians 4:16 ay be followers of me, sabi niya. Po. Okay. Sabi rin ni Paul sa mga taga-Pilipos, we are called to suffer. In the behalf of Christ, we are not only called to believe, no, but also to suffer for Christ's sake, for His sake. Okay, not only to believe. Mga believers na po ang kausap dito, hindi po mga unbelievers. So we are called to suffer. Yung suffering is, pwede nating sabing gift. It is given in the behalf of Christ, not only to believe but also to suffer. But take note, yung suffering is for Christ's sake. Hindi po maganda na nagsasuffer tayo dahil sa ating foolishness, dahil sa ating wrong decisions, kasi posibleng mangyari yon, bad decisions. Okay? Maganda pong pagsasuffer ay yung dahil sa Panginoong Kristo. Dahil sa katotohanan.
dahil sa ebanghelyo. Dahil namumuhay ka ng godly, di ba? Sabi ng 2 Timothy 3:12, yea, and all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Maliwanag po yung verse na yun na all that live godly. Hindi po sinabing all that live in Christ Jesus. Hindi po, kundi all that live godly in Christ Jesus. So, hindi po namumuhay ng godly, walang persecution. So, marami pong believers, no, in Christ, pero they don't like to suffer for the sake of the truth, for the sake of the gospel, for the sake of the ministry. Ayaw po nila yan. They love their lives, they love themselves, they love yung mga ini-offer ng mundong ito, kaysa yung mga ipinagkaloob ng Diyos, yung inihanda ng Diyos sa mga mananampalataya. Nakalulungkot. So we're called to suffer, and we have sufferings in this present time. Romans 8:18, for the sufferings of this present time are not worthy to be compared. So meron talagang sufferings, hindi po natin may iwasan yan. Hindi natin pwedeng sabihin o ipag-pray sa Panginoon na, Panginoon, tanggalin mo itong sufferings. Dahil siya mismo nagsabi na meron tayong sufferings sa kasalukuyang panahon. Pero sinabi naman niya with assurance na yung pong mga sufferings na yan ay not worthy to be compared. Hindi karapat-dapat na ikumpara doon sa kalwalhatian which shall be revealed in us as members of the church, the body of Christ. So future pa yon, shall be revealed. Kaya huwag po tayong maghanap ng easy life or glorious life sa buhay na ito na parang everything will be provided at komportable ka. Dahil sabi ng verse, may sufferings tayo this present time. Normal course of life sa dispensation of grace. We groan and travail in pain sa konteksto po ng Romans 8. Kaya maghintay tayo with patience sa redemption of our body. Kung may karamdaman tayo, tayin po natin yon, redemption natin from the bondage of corruption sa kasalukuyang panahon, mga kapatid. At future po yan. So, we should be thankful and rejoice in the Lord evermore. Sabi nga ni Paul sa 1 Thessalonians 5:16, rejoice evermore because of our perfect position in Christ. Because we are complete in Christ. Colossians 2:10. Okay? Wala na tayong kakulangan. Kung ang pag-uusapan ay yung mga blessings natin in Christ, kompleto po yan. Hindi po nagkulang ang Diyos. It is all because of Calvary. It is all because of that once and for all sacrificial work of Calvary na naging kompleto po tayo positionally, spiritually in Christ. Kaya walang dahilan na tayo po ay magko-complain, nagrereklamo sa hindi magandang kalagayan natin sa buhay. Huwag po tayong tumingin sa ating kasalukuyang sitwasyon. Kung may financial problem ka, health problem ka, family problem, anumang klase ng problema, mga kapatid, kung dyan ka titingin, ay magbabago yung attitude mo. Makaka-apekto yan sa iyong life as a believer. Pero kung titingin ka kung sino ka kay Kristo, kung ano yung mga bagay, lahat ng bagay na ibinigay sa'yo ng libre, okay, who you are in Christ, positionally, no, magagawa mong maging mapagpasalamat, okay, in every situation, in every unfavorable condition or circumstances ng buhay mo, kapatid, kaibigan. Pwede kang maging mapagpasalamat at nagre-rejoice kung yun ang tinutukan mo at iniisip mo everyday. Okay? So, hindi po mawawala yan, yung mga bagay na yan sa atin dahil yan ay puro pang walang hanggan at ibinigay nga ng libre yan, walang bayad. At yan ay batay sa katapatan ng Diyos, mga kapatid. Okay? Remember, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1:9, God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So, hindi po tayo pwedeng ma-disfellowship o mawala. Okay? Hindi po pwedeng mawala yung fellowship natin with our Lord Jesus Christ dahil nakabata yan sa faithfulness of God. God is faithful. So, kung hindi tayo pwedeng ma-detach o mawala, ma-disfellowship sa ating Panginoon, ganyan din yung mga blessings natin. Kung ano yung meron si Kristo, ay pag-aari din po natin. Mga pag-aari niya, pag-aari din natin. Kung siya ay heir of God, joint heir tayo kasama niya. Kung siya ay head of the body, kasama tayo. Kung siya yung king sa heavenly kingdom, kasama po tayo dun sa kingdom na yon. At i-enjoy po natin lahat ng spiritual blessings na yan, mga kapatid.
So, ganun po kayaman ang biyaya ng Diyos sa atin ngayong mga members ng body of Christ, ngayong dispensation of the grace of God. Kaya, walang dahilan na hindi tayo pwedeng, na hindi tayo magiging mapagpasalamat. Okay? Sa bawat sitwasyon, in everything, okay? Ng ating buhay, sa pansamantalang buhay na ito, mga kapatid. Now, bago po tayo magtapos, ulitin ko lang po, alalahanin po natin na ang pagpapasalamat, okay, o pagbibigay ng pasasalamat, thanksgiving, kung babalik rin po natin, is giving of thanks. Giving thanks or giving of thanks ay directed to God, our Father. Okay? At ito ay in the name or in the power or authority of our Lord Jesus Christ, dahil nga sa Panginoong Jesucristo ay tinanggap tayo ng Diyos. Nagkaroon tayo ng access dito sa riches of God's grace, na kung saan ay atin na po, mga kapatid. Okay? Freely given to us. Okay? At ang thanksgiving din ay binibigay natin sa Diyos for all things. For all things that He has freely given to us. Kung hindi nga niya ipinagkait ang kanyang anak, paano hindi niya may pagkakalob ang lahat ng bagay? Yung all things na inuulitin ko, yung mga bagay na spiritual. Kasama na dyan ang salvation, eternal life, at sa konteksto ng Romans 8, predestination, yung calling natin, predestination natin, justification, yung glorification. Idagdag pa natin yung redemption natin, forgiveness natin, marami pang iba sa mga sulat ni Paul, mga kapatid. Kasama po yan sa mga libreng mga ibinigay ng Diyos. Ang cross-reference din po ng Romans 8, hindi ko pa nabanggit kanina, ay 1 Corinthians chapter 2. Okay? Nandun po yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin, na mga nagmamahal sa Kanya. Of course, nagmamahal tayo ngayon sa Diyos because He first loved us. Ang pagmamahal ng Diyos through our Lord Jesus Christ ay pinahayag, at yung love na yan is shed abroad in our hearts. It's not our love, it's the love of God shed abroad in our hearts. Okay, knowing the fact that He has freely given us all things. Okay? Thanksgiving should be given unto God in everything or in every situation, in any circumstances, kahit na yung mga hindi pabor na circumstances o pangyayari sa ating buhay, mga kapatid. So, yun po yung buhay ng isang believer. Kung nakatuon po tayo sa mga bagay na totoo, sa mga bagay na ipinagkaloob na sa atin, sa mga blessings natin, sa heavenly places, sabi nga ni Paul, if ye then be risen with Christ, Colossians 3, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Okay? Your life is hid with Christ in God. Okay? Okay? And then, when Christ who is our life shall appear, kapag nag-appear o nagpahayag ng Panginoon na siyang ating buhay, tunay na buhay, then shall ye also appear with Him in glory. Doon po dapat tayo nakatutok sa ating buhay na pansamantala dito sa buhay na ito, dito sa lupa. Si Paul sa mga taga-Korinto, sinabi niya na, while we look not on things which are seen, but we look not on things which are seen, but on things which are not seen. So, yung mga bagay na hindi nakikita, yun yung mga bagay na pangwalang hanggan. Yung mga bagay na nakikita, yun yung mga temporal. So, ibig sabihin, mga spiritual na bagay, mga heavenly things. Dapat maging heavenly minded tayo habang nabubuhay tayo dito sa physical earth na ito, mga kapatid. Kapag hindi tayo heavenly minded, ay tayo po ang malulugi pagdating ng panahon. We will be robbed of the rewards na inihanda ng Diyos. Of course, yung mga spiritual blessings natin, hindi na mawawala, but the Bible also speaks of rewards. Kung tayo namuhay, ayon sa katotohanan, sa mga pagpapalang meron na tayo na dapat ine-enjoy natin at nai-apply natin sa ating buhay ngayon, may rewards. Pero kung wala, magsasuffer tayo ng loss, ayon sa 1 Corinthians chapter 3. At nakalulungkot yun, mga kapatid. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay hindi pa nakatitiyak sa iyong kaligtasan, kamag-anak, ay hindi pa huli ang lahat, sapagkat almost 2,000 years ago, ang Panginoong Jesucristo ay pumarito sa sanlibutan. At ayon sa mga sulat ni Pablo, He came unto this world, 1 Timothy 1:15, to save sinners, of whom I am chief. Pumarito po ang Panginoon upang iligtas ang mga makasalanan, kagaya ko at kagaya mo, kagaya natin, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Hindi ka maililigtas ng iyong relihiyon, ng iyong karunungan, ng iyong kayamanan, ng iyong doktrina o ng iyong organisasyon.
walang makatutulong sa iyo kundi ang Panginoong Kristo. Walang relihiyon na namatay para sa kasalanan. Walang leader ng relihiyon na nagbayad ng iyong kasalanan. Yung ating aral na tinanggap sa relihiyon, hindi yan makapagliligtas. Ang kaligtasan ay matatagpuan sa isang persona. Yan ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Ang kanyang dugo ay binuhos sa bundok ng Kalbaryo upang tubusin, upang maging paid in full ang ating mga kasalanan at walang matirang kasalanan na dahilan kung bakit tayo ay mapapahamak. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Kristo, sa kanyang ginawa sa krus, sa kanyang kamatayan para sa iyo dahil sa iyong kasalanan, sa kanyang dugo na nabuhos upang matubos ang iyong mga kasalanan, tiyak, matatanggap mo ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ang ating tagapagligtas, nakalahad sa mga kasulatan, bumangon mula sa mga patay. Nung siya ay namatay, inilibing, subalit hindi po siya napigilan ng libingan sapagkat yung kasalanan na nagdudulot ng kamatayan ay kanya nang binayaran. Pinagbuwisan ng buhay, kaya't walang dahilan para hindi siya bumangon mula sa mga patay. At garantiya na lahat din ng mananampalataya sa kanya, pagbalik niya dito sa lupa ay mabubuhay din mula sa mga patay. At sasalubungin ng Panginoon sa alapaap. Kung ikaw naman ay ligtas, kaibigan, kapatid, member ng Body of Christ, paggamit mo ang iyong buhay upang ibahagi ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Maraming taong hindi pa ligtas, kamag-anak, kaibigan, kilala man o hindi. Dapat maging matapang tayong ibahagi ang katotohanan dahil bahagi yan ng ating buhay bilang mananampalataya. At may kaakibat, kalakip yan na suffering for Christ's sake, for the gospel's sake. Subalit yan ay rewarding. Huwag nating sayangin ang ating buhay sapagkat maiksi lamang po yan, mga kapatid. Gugulin po natin ang buhay para sa katotohanan, hindi po sa mga maling aral, maling pamumuhay, worldliness and godliness sa buhay na ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat na natapos na pag-aaral, pagtungay sa mga salita ngayong gabi. Nawa ay naging hamon sa amin ito, pagpapaalala, pagre-refresh sa kung ano ang meron kami, kung ano yung mga kayamanan namin sa aming Panginoon Kristo, lahat ng bagay na ipinagkaloob mo ng walang bayad, na may laging ito ang laman ng aming isip, upang sa bawat bagay o pagkakataon ng aming buhay, hindi man maganda ang kalagayan, mga kapatid, kapwa ng kasama ng aking mga kapatid, ay nagre-rejoice, nagagalak kami at nagpapasalamat sa iyo sapagkat totoo ang iyong mga pangako at mga salita. Sa mga hindi pa po ligtas, naway matanggap po nilang kaligtasan walang bayad. Ang sakripisyong ginawa ng Panginoon ang kanilang pagtiwalaan, sampalatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ito po aming dalit pasasalamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat. Hanggang sa muli, grace and peace to us all in Christ.